Ayan, Pastor. Pagkaloob na po natin kay Pastor ang pagkakataon. Pastor, good morning po. Kayo na po. Good morning po, Kuya Melvin. Maraming salamat po. Ah, Isa pong masayang umaga ang sa atin ay sumasalubong. Yan, pasikat pa lamang ang araw. Ang tahimik na hibik ng puso. Yan. Sino sa inyo ang malakas lumili? So, ngayon ay marami sa atin ang nahilig. Ako nahilig din. Hindi ko alam kung gaano kalakas. Pero nakatulog naman si Miss. Maaring sanay na siya o maaring tinitiis lang niya. So, ganun yun. Pero dito, tahimik na hibik ng puso. Yan, March 18 dito sa mga makalangit na dako. Tayo po ay manalangin mga kapatid. Kami nagpapasalamat o Diyos, kayo po ang aming dakilang Diyos na manggagamot, tagapagligtas, gumawa ng langit at ng lupa, nagbigay sa amin ng buhay. At aming idinadalangin o Diyos ang aming pag-aaral dito sa Psalms 31 verse 20. Inyo po nawa kami bigyan ng karunungan na nagmumula sa inyo, O Lord, at amin pong manamnam ang bawat katotohanan na amin pong matututunan sa umaga na ito. Salamat po, O Diyos, sa pag-ibig niyo po sa amin. Salamat po sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Ang sabi po ng banal na kasulatan, 31:20 ng awit, sa iyong harapan ay palihim mo silang ikinubli sa mga banta ng mga tao. Ligtas mo silang iningatan at sa lilim ng iyong tirahan mula sa palaaway ng mga dila. So dito po mga kapatid ko, no? Sino daw po ang ah, kaninong puso ang tahimik doon sa mga mananampalataya. Yan. Ligtas mo silang iningatan sa lilim ng iyong tirahan mula sa palaaway ng mga dila. So ilan sa atin ang mga palaaway na dila, mga kapatid? Ilan sa atin ang ating pong buhay ay tahimik? Ilan naman sa atin ang tayo ay maingay sa tahanan? Ayan. At sabi dito, palaaway ng mga dila. Nawa, wala sa atin ang may ganitong palaaway na dila. Pero alam naman natin sa sarili natin na tayo ay palaaway. No? Hindi man sa pisikal, pero sa dila o sa bibig o sa mga sinasabi. Pero mas masakit pa yung maririnig natin kaysa sa mga suntok at sipa, di ba? Mas masakit pa. Kasi minsan, yung pong, uh, yung pong sugat sa katawan, gumaling na, pero yung sinabi mo na masakit sa iyong kapwa, sa iyong asawa o sa iyong mga anak, ay nandun pa rin. Di ba? Lumilitaw ng lumitaw yung sugat, nandun pa rin. Dahil sa masamang dila na sinabi natin. So sabi po dito, kung tayo mananampalataya, iingatan tayo ng Panginoon sa mga palaaway ng mga dila na hindi tayo agad matitiso. So kapag talagang nananalangin tayo, nananampalataya sa Panginoon, hindi tayo magpapaapekto sa sinasabi ng iba, kundi doon tayo sa sinabi ng Panginoon sa banal na kasulatan. Ang pinaka-the best pa rin, tahimik na puso mga kapatid para sa ating pong Panginoong Diyos. Kapag ang mga lalaki at mga babae ay abala sa mga gawain ng buhay at abala sa maraming alalahanin, hindi sila pwedeng mabuhay ng nakaluhod. Oo naman, di ba? Kapag ka talagang busy, hindi ko pwedeng mabuhay ng nakaluhod, mga kapatid ko. Talagang kinakailangan na talagang nakatayo. Pero kahit nasa palengke, mayroong laging isang tagabantay na nakaabang upang saksihan ang bawat transaksyon. At ang mga aklat ng langit ay nagtatala ng bawat sentimentong di matapat nakita bilang pandaraya. But of course mga kapatid, ano, kahit nasa sakretong bagay tayo, kahit na wala nakakakita sa atin na tayo nagdadaya o ano man ang ginagawa natin pagkakasala, merong isang witness galing sa langit. Yun ay ang anghel na itinatala yung pandaraya natin at yung katapatan natin. Di ba? Bagamat hindi maaring mabuhay ng nakaluhod sa palengke, ang matimpyang hangarin ng puso na tahimik na inihahandog sa langit ay nakakahanap ng daan patungo sa Ama sa pamagitan ng mga tagabantay. Hindi natin alam kung anong setting ng palengke sa panahon nila Mrs. White, no? Pero sa palengke natin ay talagang hindi ka po pwedeng lumuhod at manalangin. Unang-una, basa doon, marumi,
na tong unang-una ay tawag dito, maingay. O baka isipin nilang namamalimos ka kapag ka ikaw ay nakaluhod sa palengke. Pero ang sinasabi dito, yung tahimik na puso na nananalangin sa ating Panginoong Diyos ay naririnig yung ating panalangin. At kahit na sa palengke na yun ay napakaraming mga tao, pansin ng Panginoong Diyos ang mananampalataya na nagtatapat. Yan, kahit maraming mga tao, para mga anak natin, di ba? Kapag nahalo yan sa maraming mga tao, alam mo kung sino yung anak mo. Oh, alam mo kung sino yung magulang mo. Alam mo sino yung kapatid mo. Alam mo kung sino yung asawa mo. Bakit? Meron kang palatandaan eh. So dito ang ating Panginoong Diyos may palatandaan sa kanyang mga anak. Yun yung mga taong nananalangin na sumasampalataya sa ating Panginoon. Ang daan patungo sa luklukan ng Diyos ay bukas at lahat ng may takot sa Diyos at nagnanais na sundin ang kanyang payo ay hahanap ng kanyang lakas upang magawa ang kanyang kalooban sa mga makakalat na lugar, pati na rin sa kapilya. Aba, eh siyempre minsan ay talagang makalat sa kapilya. O, talagang ang kapilya ay puntahan ng mga taong makasalanan na katulad natin. Pero dito, ang ating Panginoong Diyos ay kilala o alam ang bawat isa sa atin. At willing siya na tayo ay gabayan. At nakikita tayo ng ating Panginoon at naisusulat ng mga anghel yung lahat ng ating mga ginagawa sa buhay. May pagkakataon para sa bawat tao na nagmamahal at natatakot sa Diyos sa bawat tukso na darating sa mga transaksyon sa negosyo ng buhay na malalaman kung paano umatras sa lihim na lugar ng pabilyon ng kataas-taasan upang siya manatili roon at maging ligtas. So, bawat nagmamahal at natatakot sa Panginoon, palaging may pagkakataon na magtapat at sumamba sa Panginoon. Pero may pagkakataon din na kahit tayo nananampalataya sa Panginoong Diyos, nariyan pa rin ang atake ng kaaway. Kaya hindi tayo dapat na magpakumpiyansa. Pagkatapos ay pararangalan niya ang Diyos dahil nararamdaman niya ang lakas at kabuuan ng kapangyarihan niya na bumalik sa mga pangako. Siya ay nakikipag-ugnayan sa Diyos kung saan walang mata ang nakakakita at walang tainga ang nakakarinig, kundi ang Kanya lamang. Yan. Kahit na ikaw lang ang nakakakita, tayo lang ang nakakarinig. Hindi dapat tayo tumigil na papurihan at pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Kung minsan mga kapatid, no? Pag walang nakakarinig at walang nakakakita sa atin, tumitigil tayo sa mabubuting mga gawa. Tumitigil tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Tumitigil tayo sa pag-worship sa Panginoon at iba ang ating ginagawa. Tulungan nawa tayo ng ating Panginoong Diyos at maging mananampalataya tayo ng ating Panginoon habang tayo ay nabubuhay. Yung ating puso ay maging tahimik sa piling ng ating Panginoong Diyos. Ang inihingi lang ng Panginoon ay kusang loob na pag-iisip na lumakad sa landas ng Panginoon. Yan. Pero kung iniisip mo, lagi makipag-away, no? Lagi magsalita ng masasamang salita, at wala kang kusang loob na pag-isip na lumakad sa landas ng Panginoon, hindi maganda, no? Bilang isang mananampalataya, kailangan alisin natin yun sa ating pong mga labi. Na tayo ay nakikipag-away sa kapwa nating kapatid o sa kapitbahay natin, binubungangaan natin yung kapitbahay natin, hindi maganda. Yung asawa natin, hindi maganda. Tulungan tayo ng Panginoon na ang ating isipan maidiretso patungo doon sa landas ng Panginoon. Kung may dalisay na puso, ay makikita niya ang Diyos na madarama ang kanyang kapangyarihang mag-ingat kaysa pinakaabala, pinakamatinding karamihan kung hihinihingi ng tungkulin na pumaroon siya. So kahit tayo ay abala mga kapatid, tayo ay kailangan na maglingkod sa Panginoong Diyos. Ihalo natin yung ating kaabalahan sa paglilingkod sa Panginoong Diyos. Ihalo natin yung ating ministry sa ating pong mga trabaho. Yan. Kasi ganun ang ginawa nila Apostol Pablo noong unang panahon eh. Talagang sila ay tent maker, siya ay tent maker, pero nagmi-missionary siya. Ibig sabihin yung pagiging tent maker niya, sideline lang niya, at ang kanyang talagang main work, talagang main task ay walang iba kundi para paglingkuran ang ating pong Panginoong Diyos. Yan. Sa gayong mga lugar, ang bawat totoo at tunay na tumanggap kay Kristo ay nagdadala ng lampara ng buhay. Ayan. Sa mga maingay na lugar, sa lugar na wala kang kasamang mananampalataya, kung iyong dinadala ang ating Panginoong Hesus, nagdadala ka ng
liwanag ng buhay. Yan, kaya saludo ako sa mga kabataan, sa mga magulang na nag-join sa GYD. Malaking bagay yung nagawa natin na nagbahagi ng mga aklat at nanalangin sa mga tao. Pero mas malaking bagay kung isasabay nyo yun sa inyong trabaho. So papaano? Idalangin sa Panginoon kung papaano. Maaaring kung may tindahan ka, may aklat ka doon. Na ito, sa lahat ng mga paninda ko, ito yung libre. Oh, di ba? Libre na, may buhay na walang, masusumpungan mo pa ang buhay na walang hanggan sa Panginoon. Yan ang idaldal mo ngayon. Huwag yung away ng kapitbahay. Huwag yung away nyo. Huwag mo siyang awayin, kundi ang idaldal mo ito, libre ito. Yan, wala ka ng libre makukuha sa mundong ito, kundi ito, salita ng ating Panginoong Diyos. Yan. Hindi tayo dapat magkaroon ng relihiyon na nananatili lamang sa kanais-nais na kalagayan. Ayan, yung tinatawag na comfort zone. Yung relihiyon na nasa comfort zone lang, hindi yan ang gusto ng Panginoon eh. Ang isang relihiyon na nakasalalay sa mga pangyayari ay tiyak na mabibigo kapag ka ito'y pinakakailangan sa pinakamahirap na kapaligiran. Dapat ang isang relihiyon, mga kapatid, ang totoong relihiyon, hindi nanatili sa comfort zone, kundi ito'y movement. Kaya sa atin sa Seventh-day Adventist, we are movement, mga kapatid. Tayo ay nag-church plant, yun ang pinakamahalaga. No, wag yung isipin na, ay mahati yung church namin, mawawala si brother na ganito, mapupunta sa ganoon. Eh pastor, hinahati mo na kami. Eh pastor, pinag-iiwalay mo na kami. Hindi ganoon, mga kapatid. No, hindi ganoon. Hindi sa pinag-iiwalay ang mga kapatid kapag nag-church plant. Ito ay nais ng Panginoong Diyos na mag-church planting, mga kapatid ko. Ang lumalagong church, hindi nakikita doon sa seating capacity ng church kung ito'y lumalago, kundi ang church ay lumalago sa sending capacity ng church. Makikita na ang church ay growing doon kung ilan ang nasisend para maglingkod sa Panginoon. Kung ilan yung nag-church plant na mga kapatid, bumubuo ng care group yan sa isang lugar at doon sila nag-worship. Yun ang pinaka-the best, mga kapatid ko, kasi we are movement. Oh, tama na yung pag-iisip natin na ay successful ang church na ito kapag marami ang sumisimba. Well, of course, nandun na tayo. Nandun na tayo, maganda, marami mga sumisimba. Pero higit na mas magandang makita yung mga kapatid na sumisimba ay humahayo. Yan. Lalo na sa atin sa AY, banal ang AY. Gamitin natin ito sa paglilingkod sa Panginoon. Oh. Kayo naman ay talagang nag-day off na ng araw ng Sabat. Talagang nagsakripisyo na tayo sa Panginoon. Lubos-lubosin na natin na ipaglingkod sa Panginoon, magdala ng lampara dun sa mga madidilim na lugar at mag-target ng isang lugar na pwede mag-church plant. Nasa sa atin yan eh. Nasa sa ating mananampalataya yan. Tulungan nawa tayo ng Panginoon. Ang relihiyon ng Biblia ay mangangailangan ng ilawan ng Ebanghelyo na patuloy na mag-aalab ng maliwanag sa hindi magandang kapaligiran sa lugar ng palengke, sa pagawaan, tulad ng sa lugar na kinagawiang manlangin. Ang pinakadalisay ng mga prinsipyong Kristiyano ay maaring mapanatili sa lahat ng lugar. Yan. Sa lahat ng lugar, mga kapatid. Pero siyempre, idadalangin natin sa Panginoon, papaano ka mag-ministry. Hindi isang ano lang yan, hindi isang tools lang ang ginagamit niyan, kundi multiple. Kailangan idalangin sa Panginoon papaano. Hindi isa lang yan na maglalagay ka ng speaker at may mixer ka doon, maghapon ka magsasalita doon. Ang tanong doon, may impact ba? Naririnig ba nila sa sobrang ingay? Nasa ating panalangin sa Panginoon. Paano tayo mag-share ng mabuting balita? Hindi mo kailangan ng speaker at ng microphone doon, kundi pwedeng personal na pagkukwentuhan. Naiikukwento mo nga yung buhay ng may buhay eh. Yung buhay mo pa kaya na nakilala mo ang Panginoon, hindi mo maikwento sa iba. Di ba? Na pag-uusapan nyo nga yung pelikula, yung pong napanood na sports, yung pa kayang ating Panginoon, hindi mo maikwento. So yun po, mga kapatid, dapat yan ang kaisipan ng isang mananampalataya na kaanib ng relihiyon ng Panginoon sa banal na kasulatan. Yan, hindi yan sa pangalan makikita, mga kapatid. Ako ay yung relihiyon namin kasama sa nakalagay sa Biblia. Pero yung bibig mo naman, makipag-away ka sa kapitbahay mo, matindi. Ang tunay na relihiyon ng Panginoon, hindi sa pangalan makikita. Pwede makopya yan.
kundi doon sa iyong pagmiministry, sa paggawa, sa paglilingkod, doon sa aral na daladala, mga kapatid ko. Nagmamahal at naniniwala kay Kristo bilang ating personal na tagapagligtas, maaari nating maangkin ang kanyang biyaya at kanyang pangangalaga saan man tayo naroroon. Yan. Saan man tayong dako naroroon, mga kapatid, maangkin natin ang pag-iingat ng ating Panginoong Diyos kung tayo ay naglilingkod sa Kanya ng lubusan. Ang kinakailangan natin, mga kapatid ko, ay manalangin ng maayos sa ating Panginoong Diyos. Maging tahimik yung puso natin sa pakikipag-away sa iba. No, kaya sabi dito sa 31:20, sa iyong harapan ay palihim mo silang ikinubli sa mga banta ng mga tao. Ligtas mo silang iningatan sa lilim ng iyong tirahan mula sa paalaaway ng mga dila. At ang hanapin natin, mga kapatid, yung mapagsishare natin ang salita ng Panginoon. Yung nakikipag-away sa atin, pag na yun. Doon na tayo sa makikinig ng salita ng Panginoon kasi marami pang mga tao ang uhaw sa salita ng Panginoong Diyos. Lagi nating titingnan yung ating pinababalitaan, kahit isang tao lang yan, meron niyang mahal sa buhay, meron niyang pamilya, na kapag na-convert siya ng salita ng Panginoon, buong pamilya niya ay maaaring masama. Yan, katulad sa aklat ng Acts, sumampalataya ka ngayon at ang iyong tahanan ay maliligtas. Ibig sabihin, kung sasampalataya siya, yung buong pamilya niya maiimpluwensya ng salita ng Panginoon. Kaya siya at ang kanyang pamilya ay maliligtas. Yan. Lagi nating iisipin yung mga kapatid. Malawak ang gawain. Kung sama-sama ang mga tao, kung sama-sama ang mananampalataya, na parang isang walis, marami at madami ang mapupuntahan, marami ang maakay, marami ang mapapabalitaan ng mabuting balita na nagaling sa ating pong Panginoong Diyos. So ngayon ay patuloy tayong pagpalain ng ating Panginoong Diyos at sa umaga na ito, isama niyo po sa panalangin ng bawat isa at ngayon din po papunta ngayon ng inyong lingkod sa CLC para magtingin ng mga budget sa ating pong Voice of Youth dito po sa West Nueva Ecija. Pasama po sa panalangin at ingatan tayo ng ating Panginoon at ang may mga karamdaman sa mga oras na ito. At ngayon din po, ipakisama pa rin sa panalangin ng aking nanay, aking tatay, at yung mother and father ni Mrs. Romblon, nawa ay bigyan ng mabuting kalusugan na nagmumula sa ating Panginoong Diyos. Sila'y gumaling sa karamdaman. Ayan. Ganun din ang bawat isa sa atin na maging katulad tayo ng isang ilawan, no? Na saan man tayo mapunta, madilim man yung lugar na yun, magliliwanag dahil nandoon tayo. Dala natin ang Panginoon sa ating pong mga buhay. Bagamat tayo ay abala sa ating buhay na ito. So ngayon ay pagpalain tayo ng ating Panginoon. Pakinggan na po natin ang awit papuri sa ating Panginoon at ang panalangin ay pangunahan ni Brother Melvin. God bless po, mga kapatid, at maging masaya tayo sa buhay na ito sa paglilingkod natin sa ating Panginoong Diyos. Because to follow him, look on his face and learn of him. You'll never go astray. We are traveling towards heaven. We're just strangers in this world. Someday we will be taken to that heavenly home beyond. He leads the way, he leads the way, becoming us to follow him. Look on his face and learn of him. You'll never go astray. He leads the way, he leads the way, becoming us to follow him. Look on his face and learn of him. You'll never grow
Oh yes mga kapatid, He leads the way, you will never go astray. Hindi tayo maging pakalat-kalat dahil siya ay maglilid ng way, hindi tayo maliligaw. Ano po, at tama naman sa ating buhay na ito ay maraming pakalat-kalat, isa na tayo sa pakalat-kalat, ano? Pero ganun pa man, mabuti at kilala natin ang Panginoon. Kapag tayo ay napupunta sa kalat, naalala natin siya, may pagkakataong humingi ng tawad, baguhin ang sarili. Tahimik na hibik ng puso, tahimik na gumagawa sa bukirin ng Panginoon. Ano po, tahimik. Masarap na maging tahimik na gumawa sa Panginoon. Pero nandyan yung mga tukso ni Satan, ano? Talagang tayo ay sinisilo. Madalas yung emosyon ng ating ginagamit, kasi yun ang ating kahinaan. Kaya ako, tinamaan ako rito, ano? Dahil isa ako sa may palaaway na dila. Kaya ito ay gusto ko talagang baguhin. Naway patuloy na ako makontrol ko yung aking palaaway na dila, ano po. Anyway, ako kasi ay hindi ko alam kung bakit madali ako matukso, no? Mga kapatid, alam ni Brother Kevin yan, si Kevin na nakikinig yan, ano? So anyway, ako humihingi ng tawad, ano, sa pagkakataon na ako ay nakakagawa ng hindi ko makontrol ang aking emosyon. Ganun pa man ay maganda ay willing, kahit kilala niya ang Panginoon ang bawat isa sa atin, alam niya na tayo ay ganito, na may palaaway na dila. Maganda dyan ay kilala niya ang Panginoon ang bawat isa sa atin. Willing ang Diyos na abutin ng ating mga kamay at patawarin tayo. Sana tayo ay magbago, ano po, tuloy-tuloy na magbago. Same po tayo ay kay Ate Reby. Kasi Ate Reby, huwag na tayo magdahilan, ano? Talagang aminin lang natin, ano? Na ganoon talaga. Minsan kasi magdadahilan pa tayo kasi pangit naman kung marinig natin yung hindi maganda, hayaan lang natin. Yes, may katwiran, pero palaaway hindi lang natin, di ba? Gusto pa natin lumusot minsan, ano? Ganun tayo eh. So anyway, at least meron tayong devotional. Napa-remind tayo, no, na tayo ay may hindi tahimik na puso. Panalangin na naway maging maayos ang gagawin muling love test po sa Huwebes. Maraming salamat sa araw-araw na buhay na pinagkaloob at patnubay sa mga biyaya. Si Nanay Fina ay may love test na naman sa Huwebes. Sige po, papanalangin natin ulit siya. At sino pa sa taas? Wala naman. Sila Pasto, papunta na si LC. Sister Rose Encarnado, glory to God. Salamat po sa banal na salita ng Panginoon Diyos na nagbibigay liwanag at kalakasan sa bawat isa at sa bawat pamilya. Pagpalain tayo ng Panginoon sa ating mga pag-iisip, gawa at mga pananalita, na tayo magtala ng bagong liwanag at tamang landas sa ating kapwa. Yan ang dapat natin gawin, ano? Hindi yung palaaway na dila, ano po. Salamat Sister Rose Chris Encarnado. Panalangin natin din yung pinsan ng aking misis na Dr. G. Tino Reyes na po ay may karamdaman. Sa panalangin natin ng kanyang fast recovery. At ngayon din ay may mga birthday, 3 sila, no? Awitan muna natin sila bago tayo manalangin. Batiin natin ng happy birthday sila nasan ba pangalan nila? Si Ate Miriam, si Jonah, at si Pastor Eli Gabredo. Sandali lang po. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Yan, happy birthday po sa inyong tatlo. Yan ay yung nasa kaliwa, si Auntie Miriam Mendoza. Kapatid siya ni Pastor Jojo Sabat. Ayan. Ito namang nasa kaliwa, si Jonah. Pamangkin siya ni Pastor Jojo Sabat na anak ni Ma'am Pemi at ni Kuya Abner Sabat. Ito naman nasa gitna si Pastor Eli Gabredo, nasa Cavite yan sila na po.
At happy birthday po sa inyong tatlo. Sabay-sabay pa kayo mag-asawa itong dalawa, ano po, tita nila. Tatlo sila may birthday ngayon. Happy birthday po sa inyo, at alam natin ang pagpapala ng Panginoon ay palagi nasa inyo. Ayan, may mga regalo pa rin kayo ngayon, ano? Mga fruit of the Spirit. Alam natin marami na kayo niyan. At binigyan po kayo ng Panginoon para ibahagi din naman sa iba. Ayan, ano po, sa ating panalangin, isama natin sa panalangin ng mga karawan. Let's pray po mga kapatid. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umaga na ito na kami ay patuloy nyo sinamahan, ginising, pinagkalooban ng panibagong buhay, panibagong kalakasan. Salamat sa pagpapaalala sa amin na dapat ay kami magkaroon ng tahimik na puso na naglilingkod po sa inyo. Salamat sa patuloy na pag-remind sa amin na hindi kami dapat magkaroon ng palaaway na tila, sapagkat ito ay hindi magiging tahimik ang aming mga puso. Palakasin niyo po ang aming, patatagin niyo po kami sa aming mga emosyon na kung saan ito ay ang ginagamit ng kaaway na kami masilo. Kaya kami ay, ang aming puso ay hindi nagiging tahimik, bagkus kami ay nakakikinig sa maling dikta ng kaaway. Maraming salamat sa pagkukorek sa amin, sa pag-alalay sa amin, at alam namin na kayo nariyan. Inaabot na ang aming mga kamay sa kabila ng kami ay ganito ang aming kalagayan. Patawad po, Ama, patawad po, at salamat sa inyong pagmamahal. Sa pagpapatuloy na namin isama sa panalangin, pasalamat sa kaarawan ng tatlong aming mga kapatid, Sister Jonah, Ate Miriam, si Pastor Eli. Sa kanilang kaarawan ngayon ay sila nagpapasalamat sa buong mga taon na nagdaan na sila inyong iningatan. Salamat sa mga pagsubok na dumating sa kanilang buhay na sila naging mas matatag hanggang ngayon. At ang dalangin namin ay patuloy na kaligayahan at katahimikan ng kanilang puso sa kanilang patuloy na paglilingkod po sa inyo hanggang sa mga susunod na araw, linggo, buwan at mga taon pa na darating. Patuloy nawa silang gamitin sa kanilang manasasakupan na sila ay maging liwanag pa rin at maibahagi nila ang pagmamahal na inyo ibinigay sa kanila. At ganyan din patuloy namin sinasama sa panalangin ng kalusugan ng kanilang mga pamilya at pagkaloob sa kanilang mga pangangailangan. At pagpapatuloy na namin isama sa panalangin ang prayer request ng pamilya ni Ate Gigi Tinio Reyes. Siya ay may karamdaman na pinagdaraanan sa mga panahon na ito. At siya po ay ipuin ninyo mapagpagaling na kamay, quick and fast recovery ang aming dalangin sa kanya. At alam namin na siya ay hindi niyo pababayaan. Amin din patuloy din nasama sa panalangin sina Pastor at kanyang mga kasama na pupunta sa CLC. Ingatan po sila sa daan, ilayosan mga kapahamakan at pagsangga sa kanilang pag-uwi. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin si Nanay Fina sa paghanda sa kanyang laboratory sa Webes. Nawa ito'y maging maayos muli sa araw-araw na kanyang pag-iingat sa kanyang pangangatawan. Manaway magkaroon ng kaayusan ng kanyang laboratory upang ang kanyang puso ay maging maligaya. At kung mayroon pang dapat ayusin, patulungan niyo po siya sa kanyang araw-araw na pamumuhay na kanyang maiwasan ang mga dapat iwasan at magawa ang mga dapat gawin upang ma-maintain ang kanyang malusog na pangatawan, mataas at malakas na resistensya. Amin din patuloy na dinadalangin ang iba pang kapatiran na nakikinig ngayon. Salamat sa buong magdamag, maghapon, mga araw na nagdaan at kami yung sinasamahan. At kaya din sa buong maghapon na ito, ingatan kami sa aming mga gawain, sa kanya-kanyang mga gawain. Ilayo sa anumang kapahamakan, gayon din ang mga nagdadrive, ang mga magdadrive, at mga pumapasok sa school, sa opisina, sa trabaho, at ang aming mga munting mga negosyo na buhay na aming pinagkakitaan. Ay niyo pong pagpalain upang kami rin na may maging pagpapala sa iba. Amin din patuloy na dinadalangin ang iba pang may mga prayer request sa aming mga nakalista mga pangalan dito na aming patuloy na dinadalangin. Unang-una sina Sister Ana Rospel Tolentino na patuloy na kalusugan ng ibig kaloob po sa kanila, sa kanya at ng buong pamilya. Good health din sa mga anak ni Sister Meden Piligaw Cotao, Hara and Cory, sa family din ni Ate Milen kasama ng kanyang mga anak at apo.
kalusugan din sa family ni na Sister Rose Cris Encarnado, Sister Dang de la Cruz, Kuya Bobby, Ate Lorna, kanyang mga anak, pati mga malalayo sa kanila at ang kanilang mga apo, at gayon din ang mga Bible students kasama na si na Brother Conrado Generoso Cando, naway isang araw magkasama silang sasamba kasama ng kanyang buong pamilya. Gayon din ang buong pamilya ni na Mike and Martha Mamaril, Tata Cesar and Heidi De Leon, kasama na sina Christopher, Kenneth, Empoy, Hazel at si Harold. Patuloy namin sinasama rin ng mga Bible students sa Tabacao, sa San Antonio, at gayon din ang mga kapatiran sa San Leonardo at Kawayan Bugtong Church. Patuloy nawa silang palakasin ang kanilang pananampalataya. Kahit sa kabila ng mga pagsubok na tumarating sa kanilang buhay, ay patuloy silang tumingin, magtiwala po sa inyo at magkaroon ng tahimik at tibik ng puso sa paglilingkod. Patuloy din namin sinasama sa panalangin ng mga naghihintay ng kanilang baby, Pastor Nelvin, Brother Kevin, Brother James, Nico at si Rose May. Nawa ito ay pagkaloob sa kanila sa tamang panahon na inyong plano, at alam namin ang the best ay bibigyan niyo po sa kanila. Ang kalakasan at recovery din ni Pastor Alex Rigor ay aming dinadalangin. Kasama na si Ate Gigi Concepcion, Gregorio Santin, si Tatay Pentong, Kuya Mike Pablo, Kuya Jerry Bourbon, Ma'am Sheila Casamurin, Estrella Gargasin, Eric Eli Santos Rivera, si Sister Tina Santos, na siya po ay sa inyo lamang nagtitiwala sa mga panahon na ito. At gayon din si Melody and Ronas Tibayan, Sister Dora Magana, Sister Nena Salazar. Ang panalangin din para sa baby, kay Baby Josiah, ay aming lalapit po sa inyo ang kanyang kalusugan. Sister Adele, Tatay Carlito Tomas, Nanay Fina, si Tatay Rudy Rico Hermoso, patuloy na kalakasan at kagalingan ang aming dalangin sa kanila. Kasama na rin sina Tatay at Nanay ni na Pastor Nelvin at Ma'am Karin, naway patuloy na igawad ang kagalingan sa kanila at ipagkaloob ang best para sa kanila sa mga panahon na ito. Maribel Agustin at Heidi De Leon, kasama na rin ng pamangkin ni Sister Marites Lumali Loreto, Ting Bautista, si Pining Eugenio Javier, John Paul Chen, si Jinjin, si Sister Wendy at si Sister Percy, Sister Risa Enriquez, Sister Jaime Calantang, kasama na rin si Ate Grace Amano, Ate Esther Lopez, Brother Benjamin Muntigamboa, Marilita, si Dayan, Sister Pichi, si Renato Santos. Kalakasan din at kalusugan sa family na Romnick, Olivia, Veronica at Rebecca Francisco. Ganyan si Precious Cabasog, Princess Jorquina, si Aris, si Sister Nena, si Ate Sally Sanchez, Sister Janet Ontivero, Gina de Guzman, Arturo Duque at Erlinda Duque. Ang mga kapatiran po nito na patuloy na natitiwala po sa inyo, ay alam namin na inyong dinidinig ang aming mga panalangin. Ipagkaloob nawa ito sa amin ayon sa inyong kalooban at hindi lang sa aming kagustuhan. Kalakip na paghingi ng kapatawaran sa aming kasalanang nagawa. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.